Sa nakaraang kwento natin ay sinusuri na ng ating bida ang kanyang stats at ang kanyang pinuproblema ay kung paano mapataas ang kanyang mana. At sa pagpapatuloy ng kwento, naisip naman niya sa ngayon ay ayos lang sa kanya na mababa ang kanyang mana dahil hindi pa naman niya kailangan gumamit nito, subalit naisip rin niya na sa hinaharap ay kakailanganin na niyang gumamit ng maraming mana dahil mas lalo niyang natututunan ng lahat ng bagay na mas magiging mahirap ito sa kanya kung maliit lamang ang mana niya. Sa ngayon ay ang pinakaimportante para sa ating bida ay hindi niya palubusang nakumpleto ang kanyang ascension. Naisip rin niya na merong special na kwalidad ang parte ng katawan ng dragon, at upang mapagtagumpayan niya na makuha ang kapangyarihan ni Kalatos ay kinakailangan niya ng mana. Napagdesisyon na naman ng ating bida na huwag na muna siyang mamroblema sa ganitong bagay dahil wala naman pa siyang naiisip na solusyon patungkol dito. Ang epekto naman ng physical resistance ay mahusay sa pagsalag ng pag-atake mula sa labas ng kanyang katawan. At ang kasanayan niya na ito ay pinapahina ang epekto ng pag-atake ng kalaban at nababawasan nito ang sakit ng kanyang natatamo. Ang kanyang cold-blooded nature naman ay pinapanatili siyang gising ang kanyang diwa sa kanyang pagsasanay. Subalit noong makatanggap siya ng hindi matiis na sakit ay nagiging mas nahihirapan siyang manatiling gising at tiisin ang sakit. Kaya naman naisip niya na kung magagamit niya ng maayos ang kanyang mga kasanayan ay magagawa niyang makaiwas sa mga ganoong sitwasyon niya sa hinaharap. Naisip niya naman na ang mataas niyang panlaban sa mga lason, paso, frostbite, stuns, hallucinations, at mga sumpa ay maayos rin sa kanya subalit hindi niya pa ito lubusang na ma-master. At ang mga kasanayan niya na ito ay kapaki-pakinabang at magagamit niya sa estilo ng kanyang pakikipaglaban. At dito tiningnan niya ang kanyang kasanayan na nagpapalakas ng pagproseso ng kanyang kaisipan at ito ay ang tinatawag na will to fight na kakakuha niya lang kanina. Ang kasanayan niya na ito ay nagkakaroon siya ng walang hangganan na kapaguran at lakas ng loob sa kahit anong sitwasyon sa pakikipaglaban. At meron siyang nag-aalab na damdamin sa loob niya sa pakikipaglaban. Habang nasa laban siya ay mabilis lamang siyang makakapagdesisyon dahil sa kanyang kasanayan na nagpapabilis ng proseso ng kanyang pag-iisip. Ito ang nakapukaw ng pansin ng ating bida dahil ayon sa kanya ay ito ang pinakaimportante sa kanya sa ngayon. Ang makapagdesisyon ng mabilisan sa kalagitnaan ng matinding laban ay napaka-importante marahil pwede nitong makasagip ng buhay gayunpaman pwede rin humantong ang mabilis na pagdesisyon sa kamatayan. Napagtanto naman ng ating bida na nanalo lamang siya sa pakikipaglaban sa pulang alupihan dahil sa kasanayan niya na ito. Napangiti na lang ang ating bida dahil nakakuha siya ng D+ na rating sa kanyang kasanayan dahil sa isip-isip niya na hindi ito madaling makuha sa tutorial. Muli na niyang isinuot ang kanyang puting maskara. Maya-maya pa makalipas ang ilang oras ay merong siyang pinapatay na mga paniki at ang tawag sa mga halimaw na ito ay infrasonic bat. Habang binabaybay niya ang dungeon ay marami na siyang napatay na mga halimaw at umabot na ito sa 147. Pagkabagsak ng paniki sa lupa ay kinolekta niya naman ang mga ngipin at kuko nito. Ang white moss at ang lason na dugo galing sa pulang alupihan ay pinaghalo ng ating bida sa katamtaman na dami lang upang makagawa siya ng isang chemical. Ibinuhos niya naman ang pinaghalo niyang dugo ng alupihan at white moss sa mga kuko at ngipin ng paniki na kanyang nakolekta at pagkatapos niya itong buhusan ay unti-unti namang umuusok ang mga kuko at ngipin ng mga paniki. At maya-maya pa ay naging powder ito. Ipinaliwanag naman ng ating bida na dahil sa pinaghalo-halo niya ay nagresulta ito sa pagiging monster powder na merong taglay na fire attributes at kapag sinindihan niya ito ay gagawa ito ng pagsabog. Dali-dali niya naman isinilid ang abo sa kanyang sisidlan. At dito marami na siyang naipon na powder. Meron nang naisip na susunod na hakbang ang ating bida at agad niyang pinuntahan ang mga kulay asul na mga langgam. Ang mga langgam na ito ay tinatawag na blue army ants na lumalaki mula sa 30 sentimetro hanggang sa 1 metro at meron naman rin ang mga asul na langgam na ito. Daan-daang mga langgam ang nagtitipon upang bumuo sila ng sarili nilang lipunan. Habang pinagmamasdan naman ng ating bida ang mga asul na langgam ay sa isip-isip niya naman na ang katangian ng mga langgam na nagtatrabaho ay handa silang ialay ang kanilang buhay para lang maprotektahan nila ang kanilang tirahan. Napatanong na lamang ang ating bida sa kanyang sarili na kung lalabanan niya ba ang daan-daang mga sundalong asul na langgam ng sabay-sabay. Subalit ang pinuproblema naman ng ating bida na ang silid na ito ay malapit sa kanyang layunin na Baturi's Vampiric Dagger. Ang Vampiric Monarch ay isa sa mga monarch na namatay matagal na panahon na ang nakakalipas.
Sa isip naman ni Yonwoo na sa palagay niya ay kilala ang monarch na ito sa pagsipsip ng buhay ng iba para lamang mas lumakas siya at nagagawa rin itong nakawin ang kasanayan ng iba na magdudulot ng malakihang pagkawasak. At meron pa ring mga iilan na mga manlalaro ang nakakaranas ng miserableng pagduduse sa monarch na ito hanggang sa kasalukuyan. Ito naman ang tinatawag na Baturi's Vampiric Dagger at meron itong artifact number na 352. Kapag mas mababa ang numerong nakalagay sa artifact ay mas nagiging pambihira ito, dahil ang punyal na ito ay nagmula sa pagiging ganoong kalibre at bukod pa dyan ang numerong nakalagay sa mga punyal ay mababa lamang. At dahil mayroon itong 3-digit na numero at isa ito sa pinakamataas na uri ng punyal na walang kauri sa loob ng tore o tutorial. Kaya naman napagdesisyonan ng ating bida na hindi siya dapat mabigo dito subalit naisip naman ni Yonwoo na kung hindi niya pwedeng atakihin ng sabay-sabay ang mga sundalong langgam ay kakailanganin niyang gumamit ng kaunting tricks. Hindi na nagpatumpik-tumpik pa ang ating bida at kaagad niyang kinuha ang sisidlan ng polbora na ginagawa niya kanina. Napatigil naman ang mga asul na sundalong langgam sa kanilang ginagawa dahil nakita nila na mayroong ihahagis ang ating bida. At dito hinagis niya na ang sisidlan ng mga pulbora patungo sa mga ito. Pagkalapag sa lupa ng mga pulbora ay kumalat naman ang mga alikabok nito sa paligid ng mga langgam. Kaagad niyang sinindihan ang kanyang lighter at inihagis ito patungo sa mga pulbora na kanyang hinagis at nang walang ano-ano'y sumabog ang mga kumpol ng sundalong langgam. Lumabas ang sistema na napagtagumpayan niyang pasabugin ang tunnel ng mga langgam at 217 ang namatay na langgam mula sa pagsabog na iyon at 89 naman ang mga natusta. Nakatanggap na naman siya ng karagdagang karma. Nakaramdam naman siya na meron pang natitira at papasugod ito sa kanya at sa puntong malapit na ang asul na langgam ay walang hirap niya lang itong hinati sa gitna at sinunod niya naman ang isa. Pinagmasdan naman ni Yonwoo ang paligid at sa isip-isip niya naman nakasama sa mga namatay ang mga batang langgam at kakapisa pa lang na itlog ng mga sundalong langgam. Napaunat na lang ng buto ang ating bida dahil marami pa ang natitirang mga sundalong langgam. Sa isip-isip niya naman na kaya niyang trabahuin ang mga ito kapag nakuha niya na ang punyal na kanyang inaasam. Pagkalingon ng ating bida ay bigla naman siyang natigilan sa kanyang nakita at dito nakita niya ang malaking langgam sa kanyang harapan at nasusunog ang kanyang mga pakpak sanhi ng pagsabog na kanyang ginawa at putol din ang paa ng langgam. Kaagad naman siyang naghanda sa pag-atake. Ang malaking langgam na ito ay ang reyna ng mga asul na mga sundalong langgam. Agad naman siyang sinugod ng langgam na ito at kaagad niya namang naiwasan ang pag-atake ng halimaw sa kanya. Habang umiiwas siya ay sa isip-isip niya naman na dapat merong pinto sa kung saan sa tunnel na ito. At sa paghahanap niya ay nakita niya naman ang pinto. Kaagad naman niyang pinalabas ang kanyang 3 kutsilyo at nang walang ano-ano'y inihagis niya ito patungo sa reyna ng mga sundalong langgam at agad siyang sumugod at inatake niya ang dambuhalang langgam gamit lamang ang kanyang kutsilyo at pinagpuputol niya ang mga paa nito. Kahit na malakas pa ang reyna ng langgam ay hindi ito umubra sa ating bida. Pinuntahan niya naman agad ang pinto habang ang mga maliit na langgam naman ay pinagmamasdan lamang ang kanilang reyna na hindi na gumagalaw. At dito pinasok niya ang silid na tinatawag na The Shrine of Vampiric Monarch at bumungad naman sa kanya ang estatwang may hawak na punyal. Ito ang Vampiric Monarch na si Bathory. At ang kanyang hawak naman ay ang kanyang minamahal na punyal. Ang stats naman ng punyal na ito ay meron itong numerong 352 ang uri naman ng sandata na ito ay pang-isahang kamay lang at ang grade naman nito ay walang katulad. Ang kakayahan naman ng punyal na ito ay kaya nitong sipsipin ang puwersa ng kanyang kalaban. Hindi naman masukat ang mga ngiti sa mga labi ng ating bida at tila ba ito'y kinikilig. Sa isip-isip naman niya na isang hidden piece ang punyal ni Bathory at kung mapapasa kamay niya ito ay mababawasan ang agwat ng nangunguna sa pagitan nila. Dahan-dahan niya namang nilapitan ang kinaroroonan ng punyal at habang umaakyat siya sa hagdan sa isip-isip niya na sa makatuwid ang punyal ni Bathory ay kapansin-pansin na maganda ito. At kahit na ang kaya lang ng punyal na ito ay ang bigyan ng pagdurugo ang kalaban dahil sa blood mark option. Ang punyal na ito ay makakapagbigay ng higit sa karaniwan na performance. Subalit ang artifacts na punyal ay nananatiling selyado. Pinagmasdan niya naman ang estatwa ni Bathory at bigla naman siyang napapikit at hinawakan ang punyal at pagkahugot niya ng punyal ay meron namang itim na bamalot sa kamay niya na may hawak na punyal. Alam naman na niya na ang dagger ni Bathory ay namimili ng humahawak. Tinitiis niya lamang ang sakit na dulot ng punyal ni Bathory.
Dahil kung hindi pinili ang humahawak ng punyal ay ayon pa sa sabi-sabi na kakainin nito ang pag-iisip ng humahawak. Kaya naman napatanong na lang siya sa kanyang isipan na kung kaya ba ng isang kakapasok pa lang naman lalaro kagaya niya sa tutorial ang kontrolin ng vampiric dagger. Naalala niya naman na nalaman ng kanyang kapatid kung paano makontrol ng mga baguhang manlalaro ang punyal ni Bathory sa pamamagitan ng matinding pagsisiyasat. At dito inilapag niya ang kanyang kamay sa mesa at nang walang ano-ano'y bigla niyang sinaksak ang isa niyang kamay gamit ang punyal ni Bathory. Pagkasaksak niya ay kumalat naman sa kanyang kamay ang kulay itim. Ang tawag sa punyal na Bathory's Vampiric Dagger ay sa totoo lang ay isa itong pangalan ng kasanayan. Hinugot niya naman ang punyal na nakabaon sa kanyang kamay habang iniisip niya na si Kim ang nagmamay-ari ng punyal na ito dahil kahit na namatay na siya ay hindi niya pa rin gustong ibigay sa iba ang pinakamamahal niyang punyal kaya naman sinelyuhan niya ang tunay na anyo at kakayahan ng punyal bago niya iwan ito sa mundong ibabaw. At dito naalis niya na sa wakas ang selyo ng punyal. Pinagmasdan niya naman ang kanyang kamay at meron itong ulo ng halimaw. Lumabas naman ang kanyang sistema at nakalagay dito ang stats ng tunay na anyo ng punyal ni Bathory. Mas bumaba naman ng 286 ang numero ng punyal at ngayon 66 na ito. 0% pa lang ang kahusayan ng dagger na ito. Sinasabi dito na ang kakayahan ng tunay na anyo ng punyal ay kinukuha nito ang lakas ng kalaban at linalamon nito ang kaluluwa ng kanyang kalaban. Pinagmasdan niya naman ang kanyang kamay na merong ulo ng hayop. Ang blood mark naman ay kung magawa niyang patamaan ang kalaban ng nakakamatay niyang pag-atake ay paghihirapan nito ang pagdurugo. At unti-unting mauubos ang sa bahagi ng may pinsala ang lakas at mana ng kalaban. Ang target ay makakatanggap ng karagdagang pinsala habang tumatagal alinsunod sa porsyento ng inisyal na pinsala na natatanggap. Isa itong walang katulad na kasanayan na kahit ang nangunguna naman lalaro sa tore ay hindi basta-basta mananalo dito. Ang Vampiric Monarch's ability naman ay hinihigop nito ang vital force ng kalaban sa kaibuturan nito at kinukuha rin nito ang kaunting bahagi ng abilidad ng kalaban. At kung tuluyan namang na-master ang kasanayan na ito ay meron tsansang makukuha nito ng tuluyan ang buong kasanayan ng kanyang kalaban. Kinikilig na naman ang ating bida dahil nakakuha na naman siya ng kakaibang kasanayan. Kaya naman nagdesisyon na siyang lumabas upang ubusin ang mga natitirang asul na sundalong langgam. Pagkalabas niya ay hindi na siya nagsayang ng oras pa at walang hirap niya lang pinagpapatay ang mga sundalong langgam at maya-maya pa ay bumangon ang reyna ng mga langgam. Dahil sa galit ng reyna ay sinugod niya ang ating bida habang naghahanda naman ng pag-atake si Yonwoo at kaagad siyang tumalon at sinakyan niya ang halimaw. Napag-isipan niya naman na susubukan niya ang kakakuha niya lang na kasanayan kaya naman bigla niyang sinubukan ito sa reyna ng langgam. Unti-unti namang kinukuha ng kanyang kasanayan ang life force at vital force nito. Pagtapos noon ay nadagdagan ng 1.1% ang skill level ng punyal ni Bathory. Nahigop niya na rin ang buong lakas at buhay ng langgam. Nadagdagan na naman ng isa ang kanyang lakas, nadagdagan rin ang kanyang stamina ng 2. At dito tuluyan na nga niyang napatay ang pinunong ng mga halimaw na tinatawag na reyna ng asul na mga sundalong langgam dahil sa napatay niya ang reyna ng langgam ay nakatanggap naman siya ng 300 karma. Nang makita yon ng mga alip-oras ng reyna ay unti-unting humihina ang kanilang lakas ng loob sa pakikipaglaban at nanginginig ang mga ito sa takot sa ating bida. Kaagad namang nagsibagsakan ang mga umaapoy na mga itlog ng mga sundalong langgam. Makalipas ang ilang oras ay nakapasok si Hang at ang kanyang kasama na bata sa pinasukan na dungeon ng ating bida. Hindi naman makapaniwala si Hang na meron pala ganitong lugar. Kaya naman tinanong niya ang kanyang kasama na kung tama ba ang lugar na kanilang napuntahan. Napahikab na lamang ang batang ito sabay sabi niya ito nga ang lugar na kanyang sinabi. At kung hindi siya naniniwala sa kanya ay minabuti niya na lang na bumalik sila. Dahil sa sinabi ng bata ay inakbayan naman siya nito sabay tanong niya na kung sino ba ang nagsabi na babalik sila at kung bakit ba ang hirap niyang pakisamahan. Maya-maya pa ay meron siyang napansin at dito nakita nila ang mga bangkay ng mga halimaw na pinatay ng ating bida. Humanga naman siya at napatanong na kung paano niya nagawang lumakas ng ganoong kabilis dahil hindi niya naman iniisip na bigla ang humina ang mga halimaw. Sinang-ayunan naman ng bata ang kanyang sinabi at tugon niya na nakakatawa lang sabihin na pagkatapos nilang tignan ang pinangyarihan, ang kanyang nakalaban na halimaw ay mas malakas kumpara sa nakalaban niya ngayon lang. Maya-maya pa ay merong napansing kakaiba ang batang ito,
Tinawag niya naman si Hang subalit maging si Hang ay nakita niya ang ibig sabihin ng bata at sinabi niya na alam niya na hindi ito ang bagay na maaari nilang balewalain. Nakita nila ang mga walang kulay na mga halimaw. Hindi naman akalain ni Hang na makakakuha ng kasanayan ng ating bida dahil maging sila ay walang humpay sa pagsisiyasat subalit wala silang nakita na ganito. Kaya naman napatanong na lang siya kung mayroong bang hidden piece sa lugar na kinatatayuan nila. Sa isip-isip naman niya na maliban sa mag-isang tinapos ng ating bida ang pagsubok sa Block A ay nagawa rin itong makuha ang artifact o ang kasanayan na nakatago sa ganitong klase na lugar. Napaisip naman siya na ang katulad ng ating bida ay mahirap malapitan. At kung magkataon ay madali lamang kakalat ang sabi-sabi sa buong tore at kung mangyari man yun ay ang mga malalaking clan ay susubukan nilang ma-recruit ang lalaking may puting maskara. Kaya naman naisip niya na kailangan nilang makausap ito at mapapayag na sumama sa kanila bago pa man kumalat ang tsismis patungkol sa lalaking nakamaskara. Makalipas ang ilang sandali ay bigla silang na-alerto dahil sa tunog na kanilang narinig at maya-maya pa ay nakita nila na nagsisitakbuhan ang mga malalaking insekto. Nagkatinginan naman silang dalawa dahil alam na nila kung sino ang may gawa. At dito hinigop na naman ng ating bida ang buhay at lakas ng brown-scaled salamander. Nakapatay na ng 1,000 na ng halimaw si Yonwoo at natugunan niya na ang kinakailangan sa kanyang quest. Natipon niya na rin ang mga piraso para sa Heart of Fire and Crest of Frost na kanyang quest. Dahil natapos niya na ang kanyang quest na tinatawag na Heart of Fire and Crest of Frost ay sisimula na ang paghahanap ng lugar ng paglalagyan sa kanyang katawan nito. Kaya naman magsisimula ng magbago ang kanyang katawan. At dito nakakuha siya ng bagong katawan na tinatawag na Reinforced Anatomy. Kaagad niya namang binuksan ang kanyang status window upang tignan kung ano na ang kanyang kasalukuyang stats at kasanayan. At dito dalawa na ang kanyang nature at dahil sa punyal ni Bathory ay nagagawa niya ng makahigop ng buhay ng mga halimaw. Biglaan ring nagsitaasan ang mga numero sa kanyang mga stats at umabot na sa punto na hindi na ito may kukumpara sa dati niyang stats. At ang nakakuha ng kanyang pansin ay itong Reinforced Anatomy na bago niyang nature. Ang Reinforced Anatomy ay binabalutan nito ang kanyang puso ng pusong umaalab na enerhiya at ang kanyang buong katawan naman ay binabalutan ng enerhiya ng Crest of Frost. Dahil naghalo ang apoy at hamog na nagyayelo na attributes ay binibigyan siya ng karagdagang immunity at paglaban sa kahit anumang sakit na kanyang nararamdaman at nabawasan rin ang pagkapagod na kanyang nararamdaman. Sa madaling salita ang Reinforced Anatomy ay pinapatigas nito ang kanyang katawan at binabawasan ang tumutubong pagod sa kanyang katawan. Napukaw ang kanyang atensyon sa kasanayan niya sa pagpapagaling dahil pinapababa nito ang natatamong pinsala kahit nasa malalang sitwasyon. Subalit naisip naman ng ating bida na meron siyang rason kung bakit niya kailangan ng nature na ito. At dahil unti-unti nang lumalakas ang katawan ng ating bida ay magpapatuloy na ang naantalang ascension niya. At nagpatuloy na ang natigil na ascension niya at ngayon ay kasalukuyang nasa 21.3% na. Ang kanyang status na hindi kumpletong katawan ng dragon ay mapapalitan ng immature na katawan ng dragon. Napagtanto naman ng ating bida na kakailanganin niya ng malakas na pangangatawan at ang Reinforced Anatomy naman ay kinakailangang piraso para lang makuha niya ang immature na katawan ng dragon. Dahil lumalakas na ang ating bida ay lumabas ang sistema ayon dito na na-update na ang kanyang rank sa tutorial na ito. Kaya naman tinanong siya kung gusto niya bang irehistro ang kanyang pangalan sa rankings. Hindi na siya nagdalawang isip at kaagad niyang pinindot ang decline dahil ayon sa kanya na wala naman siyang makukuhang benepisyo sa pagrerehistro ng kanyang pangalan at mas mapupukaw lang nito ang pansin ng mga matataas na ranggo sa kanya. Tiningnan niya naman ang ranking ng kabuuang manlalaro. At dito nangunguna si Edora, pangalawa naman si Fante at pangatlo naman si Khan. Pang 281 naman ang ating bida at gaya nga ng kanyang inaasahan ay labis na tumaas ang kanyang puntos. At dahil hindi niya nirehistro ang kanyang pangalan ay nanatili itong walang pangalan. Sa isip-isip niya naman na maganda ang resulta dahil tumaas ang kanyang ranggo subalit anlayo niya pa rin sa mga nangungunang manlalaro. Labis naman siyang nagtataka sa tatlong nangunguna at napatanong na lang siya sa kanyang sarili na kung ano ba ang mga pinaggagawa ng tatlong ito at ganoon na lamang kataas ang kanilang mga puntos. Napagtanto niya naman na mas kailangan niya pang mas magmadali upang makahabol sa mga nangunguna. Makalipas ang ilang sandali ay meron siyang naramdaman.
At dali-dali niya namang tiningnan ito at sa isip-isip niya na meron siyang naramdamang may ibang tao dito maliban sa kanya at napagtanto niya naman na ang mga taong ito ay nanggaling sa labas dahil wala naman siyang nakita na ibang manlalaro dito kanina. Kinuha niya naman agad ang kanyang kutsilyo at napatanong sa kanyang isipan na kung sinusundan ba siya ng mga ito. At naalala niya naman ang nakalaban niya dahil sa pagtulong niya kay Yul. At naiisip niya rin na baka paghihigantihan siya ng mga tao ng Arangdan. At sa kanyang pagmamasid sa paligid ay bigla niyang nakita ang isang tao na nakatago sa likod ng pader at kaagad niya naman itong inatake gamit ang kanyang kutsilyo. At sa puntong papatama na ang kutsilyo sa bata ay may bigla naman lumitaw na kamay sa kanyang likuran at itinulak siya nito pababa at sinalag naman ito ni Hang. Pagkabagsak ng kutsilyo na kanyang sinalag ay pag-alit naman na sinabi ni Hang na kung ano ba ang kanyang ginagawa. Seryosong tanong naman ng ating bida na kung kasapi ba sila ng Arangdan. Tinanong naman siya ni Hang kung bakit napasama ang Arangdan sa kanilang pag-uusap. Kaya naman nagtatakang tanong ng ating bida na kung bakit nila siya sinusundan mula sa likuran. Sagot naman ni Hang na hindi naman tama na bigla-bigla na lang siyang aatake sa kanila kahit pa na ipagpalagay nilang kasapi sila ng Arangdan. Pinagmasdan naman ng ating bida sina Hang at Doyle at nagdududa siya sa dalawang ito at sinabi niya na kung wala namang pala silang gagawin sa kanya bakit pa nila siya sinusundan. Napahawak naman sa kanyang batok si Hang sabay sabi niya na humihingi siya ng tawad dahil hindi nila pinag-isipang mabuti na ganito ang mangyayari. Patuloy lamang silang pinagmamasdan ng ating bida at bigla niyang tinanong kung ano ba ang pakay nila sa kanya at kung bakit nila siya sinusundan. Masayang nagtinginan naman sina Hang at Doyle at hindi na nagpatumpik-tumpik pa si Hang at kaagad niyang itinuro ang ating bida sabay sabi na gusto niya siyang maging kagrupo. Bigla namang tumahimik ang paligid at wala namang naging tugon ng ating bida habang tinuturo siya ni Hang at si Doyle naman ay nahihiya sa ginagawa ng kanyang kasama. Hanggang dito na lang muna mga bossing. Kung gusto mo subaybayan ang kwentong ito, mag-like, comment at mag-subscribe na rin at i-hit ang notification bell para updated ka sa mga bagong videos. Kita-kit sa susunod mga boss.